So, hello mga kawaray. Andito tayo ngayon para i-discuss ang history and principle ng arnis. Magsisimula tayo sa milestone and history of arnis. It is the pre-colonial period and 1500 century. Ito ang kahalagahan ng arnis. Arnis is also known as krima or kali kung tawagin nila. Ito ay ginawa nila para magkaroon ng self-defense na ituring din nilang pang-hunting or pang-gamit sa tribal communities. Napagka-practice nila noong unang panahon para self-defense at para na rin sa mga survival protection na ginagamitan nila ng stick or arnis nga. Laban ng mga sunod naman ang Spanish colonial period noong 1565 hanggang 1898. So, pinagbawal sa Spanish colonial, pinagbawal nilang paggamit ng arnis dahil alam nilang manlalaban ng Pilipino. Kaya ang ginawa ng Pilipino naman, sila ay gumawa ng secret training para mapagpatuloy pa rin ang paggamit ng arnis. Dahil ito nga ay mga pamana na sa atin ng mga ating ninuno, kaya hindi na pwedeng mawala ito sa atin. At sila ay gumawa ng training combat, pinalaganap sa school para lang mapagpatuloy ang istorya ng arnis at para maipasa sa ibang mga lahi. So, pupunta naman tayo sa American colonial period noong 1896 to 1946. So sa American colonial period naman ay ang ginawa naman nila dito, pinasa nila ang paggamit ng arnis sa mga military para magamit ding combat. Kaya habang tumatagal, mas lumalaganap ang paggamit ng arnis dahil sa mga Amerikanong gumagawa na rin ito. Pagkatapos ng American colonial period, ang Philippine Congress ay official na dineclare na ang arnis as the national martial art and sports of the Philippines. Tulad nga ng sinabi ko kanina, habang tumatagal ang arnis ay lumaganap na at sa pagtagal nito nagkaroon na dito ng mga competition, combat training at napunta na rin sa mga school. Kaya hanggang ngayon patuloy na lumalaganap ang ating kultura sa paggamit ng arnis. Bigyan natin ngayon ng summary. Noong pre-colonial period, ito ay ginamit for tribal or combat and defense. Sa Spanish colonial period naman, ang arnis ay secret na pinapatuloy para lumaganap pa rin dahil nung Spanish period ay pinagbawal ito dahil alam nilang manlalaban ng mga Pilipino pag ito ay pinagpatuloy. Noong American colonial period naman, doon naman mas lumawak ang paggamit ng arnis dahil sa mga military na ginagamit, tinuro sa mga military ng US na gamitin ang arnis. Gawin itong pang self-defense na rin. At noong December 11, 2009, dineclare ng Philippines Congress na maging the National Martial Arts and Sports of the Philippines. At hanggang ngayong 21st century, ang arnis ay pinapatuloy na pinapractice sa buong mundo at nagkaroon dito ng training program at mas lalong lumalaganap pa. Ay dito magtatapos ang istorya ng kasaysayan at prinsipyo ng arnis sa Pilipinas. Thank you for watching.